Nagbabalikang PTV Balita ngayon. Nailigtas ng US Naval Forces ang mga tripulante ng isa pang barko ng Israel na tinangkang i-hijack ng isang hindi pa nakikilalang armadong grupo. Ayon sa US defense officials, mabilis na nakarespondi sa distress call ang USS Mason warship sa Gulf of Aden. Nasa 22 ang tripulante ng naturang tanker vessel na kinabibilangan ng ilang Filipino nationals. Hindi naman natukoy kung anong grupo ang sumampa at tangkang mang-hostage sa naturang barko. Samantala, nagpahayag ng suporta sa pamahalaan ang isa sa malaking fraternal socio-civic organization sa bansa. Matapos ang naging botohan ng mga bagong opisyal ng Fraternal Order of Eagles Philippines Eagles. Sinabi na bagong leader ng grupo na katuwang ang kanilang samahan sa layunin ng pamahalaan na labanan ng kahirapan sa bansa. Sinaksihan ng mga opisyal ng gobyerno ang botohan sa mga bagong opisyal kahapon, kabilang na sila Senator Cynthia Villar, Senator Bong Revilla, Senator J.B. Ercito, DepEd Yusek Epimaco Densing III at iba pa. After this election, we will work together with our officers and staff to the forthcoming, the incoming officers of the National Office ng Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles para po maumpisa namin yung mga plano para sa improvement ng ating organization. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Bida karon sa usa ka molde sa Quimpo Boulevard ang mga obra sa unong kamayang artist gikan dinhi sa Davao City. Kinato sa gilunsad nga Art from the Heart nga gisugdan nato Nobyembre 22 ug nahuman niadtong adlong Biyernes. Lakip sa makita sa exhibit ang pinta sa nagkadang bulak ug mga kahoy. Ingon man painting sa mga dagko ug tag-as nga building, bangaw, bituon ug bulan. Ang mga painting dili usab basta-basta. Sanglit gama kini sa mga batang adunay special ug different needs. Ang tanang kita sa Art from the Heart mapadulong sa mga batang pintor sa ilang magamit silang panginahanglan. Kini ang ikatulong tuig sa Art from the Heart. Sa kasamtangan, kapin na pulo ka mga obra ang makita sa atol sa mga exhibit. Nakipag-usap din po kami sa parents regarding financial literacy. So yun, napag-agree po namin na we will build businesses sa kanila. So ngayon po, on third year na din po yung businesses nila. And throughout time, it helped the students dun sa kanilang therapy, sa kanilang school, and at the same time, nakakapagbigay din po sila dun sa kanilang families. Samtang nagkatapok ang gatusan ka mga government internship program kon GIP beneficiaries dinhi sa Davao Region alang sa gihimong GIP Congress 2023 sa Dole Region 11 niadtong adlong Biyernes. Din usa ka gipunto ang pamaagi sa pag-apply og mga trabaho gamit ang naangkon nga experience isip GIP. Gitambungan kini sa lapas 300 ka mga individual nga gikan sa lapas 6,000 ka mga GIP beneficiaries sa Davao Region. Sumala pa sa Regional Director sa Department of Labor and Employment Condole Region 11 nga si Attorney Randolph Pinsoy, tinguha sa mga programa nga ma-highlight ang implementasyon sa GIP nga nakatabang aron matagan og experience ang mga sa pagpanarbaho ang mga kabatanunan kabaguhay lamang nakahuman diha sa ilang pag-eskwela. We give opportunities to all the graduates in high school, senior high school, and college level and college graduate to bring themselves closer to the government and to be part of the force, the plantilla or job order or contractual services in the government institution. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Dagang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.